Isang mapagpalang araw ang aming ipinaabot sa bawat sumusubaybay ng programang Sulyap sa Katotohanan. Sa nakalipas na 5 mga linggo ay ating pinasimulan ang pag-aaral sa Aklat ng Marcos na isinulat ni John Mark. Hindi siya kasama sa 12 alagad, subalit siya ang unang nagtala ng buhay, turo, aral at mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo tayo ng ating pagtalakay sa Aklat ng Marcos at kayo po'y muli naming inaanyayahang samahan kami sa isang maikling pag-aaral at malalim at taimtim na pagkaunawa ng banal na kasulatan. Hinihiling namin ang bawat isa na samahan po kami sa isang panalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa karunungan at sa patnubay ng inyong banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin sa aming pagtalakay ng 2 kapitulo ng inyong Ebanghelyo na itinala ni Marcos. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Nawa ang tunay na katotohanan na nais ninyong ilabas mula sa inyong mga salita na itinala sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa. Magkaroon kami ng kapanatagang ang daang aming nilalakaran ay pinapatnubayan ng liwanag ng katotohanan upang kami lalong maging maibigin, mapagmatapat sa inyo at mapanalangin. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Behold our Maker, pierced and dying, He takes away the sins of the world. He bears our shame without replying, He takes away the sins of the world. Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. He takes away the sins of the world. Behold him rise, the glorious Son. He takes away the sins of the world. Both Lamb and Priest, God's Holy One. He takes away the sins of the world. Lifted up was He to die. It is finished was His cry. Now in hand exalted high, He takes away the sins of the world. For millions hopeless, lost, condemned, He takes away the sins of the world. Through faith were made alive in Him. He takes away the sins of the world. Guilty, violent, helpless we, spotless Lamb of God was He. Full atonement can it be? He takes away the sins of the world. When
when he comes, our glorious King, all his ransom home to bring. Then on you his song will sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a Savior. He takes away, Jesus takes away, He takes away the sins of the world. Kagaya ng ating pong binanggit, tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng ating pag-aaral sa aklat ng Marcos. At kagaya ng aming laging idinidiin at uulit-ulitin na ang focus ng ating pag-aaral mula sa banal na kasulatan ay ang itinala ni Marcos sa kanyang sulat, Kapitulo 7. At sa Lumang Tipan ay ating hahalawin ang isang talata sa Isaiah 29, ang talata ay 13. Ganon din naman ang tala ni Moses sa Exodus 20, ang talata ay 12. At babalik muli tayo sa Marcos Kapitulo 8, ang talata ay 11 hanggang 21. Ang mga talatang ito'y mahalaga na ating pag-uugnayin at ating hihimayin, pagbubulay-bulayan at ating pong kukunin at ilalabas ang tunay na aral na nais ng mga sumulat at ng banal na espiritu na pumatnubay na dapat nating maunawaan, maintindihan upang isakabuhayan sa ating Kristiyanong pananampalataya. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa Marcos Kapitulo 7, ang talata ay 15. Ganito po ang nasasaad. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Ang talatang ito'y ginagamit ng karamihan na nagpapaliwanag ng banal na kasulatan na bahagi daw ito ng paglilinis ng ating Panginoong Hesus sa mga maruming mga pagkain na itinala sa Lumang Tipan at pinahihintulutan na ang mga Kristiyano ngayon na kainin ang lahat ng bagay at hindi na tayo sakop noong nasa Levitical at Deuteronomic law na isinaad ni Moses. Ito kaya ang idinidiin ng mga talatang ito. Ito ang isa sa mga concern ng ating pag-aaral na ating papansinin. Binanggit ito ng Panginoong Hesus sa konteksto ng purity, moral purity at saka defilement. Ito yung nais nating ating tunghayan sa ating pag-aaral na siyang idinidiin ng talata na ating binasa. Sa pagbabalik-aral ay nais po nating pansinin na ng nakaraang kapitulo na ating pinag-aralan sa Kapitulo 6 ay mapapansin nating nakalipas na ang ilang mga buwan at ang ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng popular support doon sa Galilea. Siya ay naging kakilala, naging tanyag dahil sa kanyang pagtuturo at mga pagpapagaling. Nakita natin siya unang-una na tinanggihan ng karamihan ng mga tao pagkatapos na siya ay magsabi ng mga bagay na mabigat para sa kanila. Mapapansin natin na ang mga leader, lalong-lalo na ang mga spiritual at religious leader na masyadong mapagtungayaw, mapagmataas sa kanilang striktong pag-observe ng mga additional na mga tradisyon at mga pagbabawal at alituntunin na hindi naman kasama sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Ayon ang kanilang idinidiin na kapag ka ikaw ay hindi sumunod doon, ikaw ay law breaker. Ayan. Kaya nga,
Pati ang ating Panginoong Hesus ay hinusgahan nila na naglolo breaker kasama ng kanyang mga alagad sapagkat yung mga idinagdag nilang 39 mga tradisyon at mga pinagbabawal, lalong-lalo na sa araw ng kapahingahan at doon sa mga kautusan, ay nagiging pabigat sa mga tao, hindi nagiging pagpapala para sa kanila. Ito ang magdidiin sa ating Panginoong Hesus na kanyang tahakin ang daan papunta sa krus. Sa lunggong ito ay makikita natin ang ating Panginoong Hesus ay marami siyang na-attract na mga tagasunod doon sa Galilea. Sa isang maikling panahon, siya ay naging sensational at kagaya ng isang malakas na unos na naiipon ay nagkaroon ng mga pagbabago pagkatapos na kanyang pakainin ang 5,000 mga lalaki, hindi pa kasama ang mga bata at ang mga kababaihan. Bakit? Sapagkat ini-expect nila ang isang Misaya na political Misaya na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin at sa kaparusahang iginagawad ng Roman Empire. Kinaring hinahanap ang isang Mesiyas na magbibigay ng kanilang mga pagkain at pangangailangan sa araw-araw at isang hari na mamumuno at magbabalik ng Davidic Kingdom. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kagaya ng nangyaring popularidad kay John the Baptist na for a while he became very popular na nagtuturo at nagbibinyag, subalit sa bandang huli nagdala ito ng pagkahuli at kamatayan sa mga tao na nagsasabing dati ay kanilang inabag. Ngayong oras na ito ay ating tatalakayin ang unang bahagi ng Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 13 ng Marcos. Ating pong babasahin. Ang pamagat nito sa aking banal na kasulatan ay ang mga tradisyon. Nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga Pariseo at ang ilang mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakitang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marumi ang mga kamay, sa makatuwid ay hindi hinugasan, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas ng mabuti ng mga kamay, na sinusunod ang tradisyon ng matatanda, sapagkat nanggaling sila sa palengke. Hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili, at marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod, gaya ng paghuhugas ng mga tasa, mga pensel at mga lalagyang tanso. Kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda? Hindi kumakain na tinapay na marurumi ang mga kamay. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo sa mapagkunwaring ayon na nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanyang mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, at itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Sapagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sinumang lumait na ama o ina ay dapat patayin. Ngunit sinasabi ninyo kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama at ina ang anumang tulong na papakinabangan ninyo sa akin ng kurban sa nangangahulugang handog, at ang pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahihintulutang gumawa
ng anuman para sa kanyang ama at ina. Kaya pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa magitan ng tradisyon na inyong ipinamamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Ang talang ito ay, pansinin po ninyo, ang kausap ng ating Panginoong Hesus ay mga lider na Hudyo na nakakaalam ng mga alituntunin at aral sa lumang tipan. Sila'y mga Pariseyo at mga Iskriba. Mga sekta ng pananampalataya sa Hudyo na gano'n na lamang ang istrikto sa kanilang pagsunod, hindi nung mga utos ng Diyos, kundi yung mga tradisyon na idinagdag during the intertestamental period na sila'y magbalik mula sa kanilang diaspora o pagkaalipin. Hinigpitan nila ito sapagkat yun ang dahilan kaya sila napunta sa pagkaalipin doon sa Ehipto, doon sa Babylonia, and even doon sa panahon ng Roma. Papansinin po natin, hindi po ito yung mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Karamihan, sasabihin nila, ito po yung mga idinagdag na mga tradisyon. At tatandaan po natin, hindi po issue dito ang pagkain, kundi ang tradisyon na kanilang ginagawa at yung pagsamba sa loob ng kanilang isipan at ng kanilang puso. Marami ang mga kritik na sa relihiyon ang nagsasabi na ito daw ang nagbibigay ng karapatan para sa mga Kristiyano ngayon na pwede nang kumain ng mga pinagbabawal sa lumang tipan. Wala po kayong mababasang ganyan. Kundi kung pag-aaralan nating mabuti, ang mga tradisyong idinagdag ay hindi po yung mga turo ng mga ipinagbabawal na mga pagkain nung panahon ni Moses at ng mga Israelitas. Papansinin ninyo, ang ating Diyos ay iisang Diyos. Ang kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesus. At yung bawal sa tao na nakakasira sa Kanya, na marumi na sinabi ng Diyos, ay hindi po niya tinanggal ito. Ito'y para sa lahat ng tao. Hindi po ito para lamang sa mga Hudyo. Ang mga alituntunin ipinagkaloob sa mga Hudyo ay mga alituntunin na nagbibigay ng paraan ng pamumuhay na malusog, mapayapa at merong gabay at patnubay ng Diyos. Now, papansinin natin na sa tagpong ito ay ibinigay po ito para sa mga pari. Tandaan po ninyo ang tagpong itong defilement at purification at mga pagbabawal. Balikan natin ang Exodus Kapitulo 30 at mga pari po ang mga tinutukoy dito. Exodus Kapitulo 30, ang talata ay 17 hanggang 21. Uulitin ko po, Exodus 30, ang talata ay 17 hanggang 21. Ang tanong natin dito, to whom were these rules originally applied in the Old Testament? Ayan. Para kanino po ba itong mga ito na kanilang ipinupukol sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad? Exodus 30, 17 hanggang 21. Hindi po ito binabasa at tinuturo ng mga gumagamit ng mga talatang ito sa Marcos na nilinis na ang lahat ng bagay. Ito po ang sinasabi, talatang 17 hanggang 21. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses, gagawa ka rin ng isang palangganang yari sa tanso na may patungang tanso upang paghugasan. Iyong ilalagay ito sa pagitan ng toldang tipalan ng mga dambana, iyong sisidlan ito ng tubig. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga kamay at mga paa. Kapag sila'y pumapasok sa toldang tipanan, maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay. At kapag sila'y lumalapit sa dambana upang maglingkod, upang magsunog ng handog sa Panginoon na pinaraanan sa apoy, kaya't maghuhugas sila ng kanilang mga kamay at mga paa upang huwag silang mamatay. Ito'y magiging isang batas magpakailanman para sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga salit-saling lahi. Ito po yung kautusan ng mga paghuhugas at ito'y ibinigay specifically, hindi po para sa lahat, kundi para sa mga
tribo ni Aaron at yung mga nagsisilbi bilang mga pari. So nililinaw natin, yung ipinupukol nila sa Marcos ay mga pagbabawal sa mga pari na gagawa ng mga paghuhugas. Hindi po para sa lahat, pero ginawa nilang general na para sa lahat ito na dapat ikay maghugas or you will be ritually unclean. Ikalawa na nais po nating pansinin, ang pinakamagandang motibo dito ay ang pag-ibig. Bakit ka gagawa ng pagsunod sa Panginoon? Dahil ikaw ay may pag-ibig sa Kanya. Pero papansinin po ninyo, pwede ring maging kabaliktaran na yung pag-ibig na ito ay maging dangerous na motibo sapagkat hindi na yung magpag-ibig sa Panginoon ang magiging dahilan, kundi pag-ibig sa mga nais nating ipatupad para tayo ang maging pamantayan at tagahatol para sa iba. Kinote ng ating Panginoong Hesus ang mga salita sa Isaiah 29, talatang 13. Na ano pong sinasabi? Sila'y naglilingkod, sila'y sumasamba, subalit malayo ang kanilang puso sa akin. Ang issue po dito ay puso. Kaya nga't ang mga susunod na talata na ating mapapansin ay malinis na kamay ba o malinis na puso? Ayan. Balikan po natin ang sinasabi sa Marcos Kapitulo 7. Ang talata ngayon ay 14 hanggang 16 at hanggang 19. Ito po ang sabi. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at iyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya'y nakakaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas ng tao ang napagpaparumi sa kanya. Kung ang sino man ay may pandinig, ay ipadinig na makinig. Nang iwan niya ang maraming tao ay pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Ayan, riddle or parable ang sabi dito. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganon, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Anong pagkain ang kanyang sinasabi rito? Hindi po ito yung pagkain na hindi kinakain. Ito po yung pagkain na nauunawaan ng mga Pariseo na yung regular na malinis na mga pagkain na dahil sa kanilang hindi paghuhugas at mga seremonya ay nagiging madumi sa tingin ng mga Pariseo at mga eskriba. Ito po yung tinutukoy dito. Hindi po mga pagkain na nilinis na dati ay mga marurumi, mga hayop. Hindi po. Ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito ay mga iskriba at mga pasir, mga bihasa sa kanilang mga kautusan. At si Jesus mismo ay hindi niya kinokontradik ang mga taong ito kasi ang issue dito ay yung pagsamba at yung puso na nadudumihan ng mga bagay na ito. Papansinin po natin na si Jesus ay nag-quote nito to continue yung condemnation niya sa mga tradisyon ng mga tao kaysa sa mga utos ng Diyos. Ikalawa na bahagi nito ay sa Isaiah, ang Panginoon ay nagsasite na kanilang igalang ang kanilang mga magulang. That is to take care of them in their old age. In contrast with the religious tradition where one could give something to God, a gift or yung korban, use it for oneself but deny it to use to elderly parents in need. Ayaw nilang magbigay ng mga tulong at mga kaloob sa kanilang mga magulang, pero sa kanila ay pwede po ito. Kaya ang tanong natin ay, ano yung sinasabi sa talatang 15 na bahagi ng riddle o ng talinhaga? Na walang anumang pumapasok. Unang-una, papansin po ninyo, hindi po dinismiss ng ating Panginoong Hesus ang Mosaic instruction sa Mark 7:14-19. Kundi kanyang dinipensahan ang mga tradisyon, defended Moses, sa laban sa mga tradisyon sa Mark 7:6-13.
So, maganda po nating pansinin na hindi po niya sinisira yung mga isinulat ni Moses, kundi kanya pong dinidepensahan laban sa mga tradisyon na ibinibigay ng mga taong ito na karagdagan sa mga sulat ni Moses. Hindi po yung sulat ni Moses ang masama dito, kundi yung mga karagdagan na kanilang idinagdag sa mga kautusan ni Moses na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ikalawa, the very tradition that the Pharisees were promoting does not have basis sa mga turo ng lumang tipan. Ang mga pagkain at batas dito in contrast. At ikatlo, ang Mark 7:19 ay nangangalhulugan na si Jesus, nilinis niya ang lahat ng pagkain, hindi po yung food laws na naroon sa Leviticus 11, Deuteronomy 14 ang kanyang inabolis. Instead, ang kanya po ditong nililinis ay yung mga tradisyon of touch of contamination na nagiging dahilan para ma-invalidate yung mga turo ng mga Pariseo. Ang tanong natin ay, why did Jesus say cause contamination to a person? Ano ba talaga ang nakakadumi sa tao? Ang pinag-uusapan dito ay yung spiritual defilement, hindi po yung makakadumi sa kanya. Dito po sa Marcos 7:20 hanggang 23. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng talata. Marcos 7:20 hanggang 23. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ay nakakapagparumi sa kanya. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang mga pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, at pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmula at nakapagpaparumi ng tao. Wala pong sinabi ritong mga pagkain o binanggit dito ng mga animal na nilinis ng Panginoon na nakakadumi. Hindi po. Sapagkat ang issue rito, hindi nga pagkain, malilinis na pagkain ang pinag-uusapan na pumapasok sa tao. Ito'y napaka-liwanag na dapat ay maintindihan ng karamihan. Ano daw ang lumalabas? Itong mga kasalanang ito na kanyang binanggit na nagmumula sa puso ng tao na may sakim, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, at ipinagmamalaki ang kanilang mga sariling mga achievement sa kanilang mga buhay. Maliwanag po ito para sa atin. Kaya doon sa mga nagtuturo na ito'y ebidensya na nilinis na ng Panginoon ang mga pagkain, mali po kayo. Hindi yan ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Malayo kayo. May dalawang klase kasi ng pag-aaral ng Biblia. Ito po yung sinasabing exegesis at saka eisegesis. Sa mga malalim na nag-aaral ng salita ng Diyos, yung exegesis ay paglalabas ng mga nilalaman at kinukonekta ito sa ibang bahagi ng mga kasulatan, lalong-lalo na sa lumang tipan. Yung mga iba na gumagamit nitong talatang ito ay sila po ay eisegesis, naglalagay, putting meaning into it, na hindi naman yun ang kahulugan ng mga talatang ito. Kung si Moses ay buhay ngayon at ang mga alagad, sasawayin sila ni Marcos at ng ating Panginoong Hesus na ang kanilang turo tungkol dito ay mali, sapagkat iisa ang ating Diyos ang nagbawal na huwag kainin ito, na alam niyang nakakasira sa ating katawan, ay kinakailangang sumunod sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang kamatayan ni Kristo hindi po naglinis ng mga maruruming hayop. Tandaan po natin yan. Ang nilinis ni Kristo ng kanyang dugo ay ang kasalanan na nagmumula sa ating mga puso. Ang ikalawa at naididiin natin dito ay yung tagpo ng ating Panginoong Hesus ay nakipag-usap sa isang Syrophoenician na babae doon sa northern part ng Galilee. Ito po'y masusumpungan sa Marcos 7:24 hanggang 30. Atin pong babasahin. Mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sinuman na nangadoon siya, ngunit hindi nagawa di siya mapansin. Sa halip, may isang babae na ang
munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya, ay agad na lumapit, nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Grego, isang Syrophoenicia. Ayon sa lahi, nakausap niya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang makakain ang mga anak sapagkat hindi matapat na kunin ng tinapay ng mga anak ang ibahagi ito sa mga aso. Ngunit siya'y sumagot na sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga laglag na pagkain ng mga anak. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang iyan ay makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at na datnan ang anak na nakahiga sa higaan na wala na ang demonyo. Ang tagpong ito ay napakaganda. Ang mga hindi po mga Hudyong mga tao, lalong-lalo na ang mga babae, ay tinuturing nilang tool without a soul. Yan ang concept ng mga Hudyo. Isang instrumento gamit na walang kaluluwa. Lalong-lalo na, ito po ay hintil. Mga hayop ang tingin nila, mga aso. Pero pansinin ninyo, ginamit din ng babae ang pagtugon doon sa concept na aso, na yung doon sa kanilang kapaligiran ng mga aso ay narong kumakain sa ilalim at yung mga nahuhulog at ibinabagsak ng mga tao sa kanilang hapagkainan ay kinakain itong mga ito. Narito ang isang babae na tinanggap niya na siya isang maaring i-consider na isang hayop, na hindi siya kapantay nila na may pananampalataya at pinagpalang bayan. Subalit kinakailangan din niya na makilala ang Kristo at magkaroon ng karapatan na pagpalain at pagalingin ang kanyang anak na naalihan ng masamang espiritu. Opo, ang pananampalataya ng babaeng ito ay nagpakita sa atin ng malakas na paglapit sa Panginoon. Ang sino man ay makakalapit kung may pananampalatayang si Jesus ang tutugon sa ating mga nakaka-encourage ito para sa iba. Hindi dahil tayo'y marunong sa Biblia, hindi tayo leader o ano paman na tayo'y merong mas mataas na antas ng paglapit sa Panginoon. Hindi po. Ang lahat ay equal kung ang Panginoon ang ating lalapitan. Idudulog ang ating mga pangangailangan at siya ang tutugon sangayon sa pananampalatayang nakikita niya, nababasa sa ating mga kabuhayan. Ang isa pang tagpo na ating mapapansin ay yung nasa Marcos 7:31 hanggang 37. Atin pong babasahin. Pagkatapos siya'y bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis, ang 10 cities. Dinala nila sa kanya ang isang bingi na may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakausap nila na ipinatong ang kanyang kamay sa kanya at siya'y inilayo niya ng bukod mula sa marami at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumanta at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabukasan. Agad nabuksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. At inutusan naman sila ni Jesus na wag nilang sabihin ito kanino man. Ngunit habang lalo niyang ipinagbabawal sa kanila, lalo namang masigasig silang ipinamamalita ito, sapagkat labis na ang namangha na nagsasabing mabuti ang pagkagawa niyo sa lahat ng mga bagay, kaya nga pang ginagawang makarinig ang bingi at pinagsasalita ang mga pipi. Narito ang isang tagpo na mapapansin natin na ang isang lalaki ay mayroong dalawang kapansanan. Hindi makarinig
at hindi rin siya makapagsalita. Dito mapapansin natin na ang loss of hearing ay nakaugnay sa kanyang hindi rin pagsasalita. Ang lalaking ito ay may problema sa kanyang pakicommunicate sapagkat ang dalawang senses niya ay nawawala, ang pandinig at ang pagsasalita. Narito ang komentaryo ni Ellen White. Ang sabi niya, he sighed at the ear that would not be open to the truth, the tongue that refused to acknowledge the Redeemer. Tinuturo ni Jesus dito ng pagalingin niya ang lalaking ito na hindi makarinig at hindi makapagsalita, na may mga tao sa kanila na nagmamasid na ano daw, ang kanilang mga bibig ay hindi kinikilala ang ating Panginoon at ang kanyang mga tainga ay hindi nabubuksan para sa katotohanan. Oo, marami ang mga tao na kompleto ang kanilang senses, may pandinig, nakakakita, nakakapagsalita, pero ayaw nilang ipabalita at tanggapin ang ebanghelyo. Ayaw din nilang buksan ang kanilang mga tainga para sa mga katotohanan. Patuloy na ipinipili yung katigasan at tradisyon na kanilang tinatanggap. Ang huling paksa na ating papansinin ngayon ay yung tinatawag na ang masamang tinapay. Sa Marcos 8:11 hanggang 13. Pansinin po ninyo. Dumating ang mga Pariseo na nagsimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tanda mula sa langit upang subukin siya, at nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at sinabi, bakit hinahanap ng tanda ang salinsalahing ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang tanda na ibibigay sa salinsalahing ito. Sila'y iniwan niya at muling pagsakay sa bangka, tumawid siya sa kabilang ibayo. Now, pansinin po natin ang tala dito sa Marcos 8. Anong approach ang ginamit ng mga Pariseo? Sila'y nakikipagtalo sa ating Panginoong Hesus. Ano ang kanilang pinagtatalo sa kanila? Humihingi sila ng tanda na yung ginagawa ni Jesus na pagpapagaling, pagpapaalis ng mga demonyo, pagtuturo sa pangalan ng Diyos na nasa langit ay tama. Anong tanda daw na siya nga ay galing sa Panginoon? Papansinin po natin, ang problemang ito'y nagsimula pa doon sa Marcos Kapitulo 3. Si Jesus ay nagsasalita laban sa kasalanan sa banal na espiritu. Yung ayaw mong tanggapin ang aral na nagsisimula sa banal na espiritu. Kung meron kang pandinig at iyong tinatakpan ang iyong mga pandinig sa mga himala at nakikita mo ang mga bagay na ito at naghahanap ka ng tanda, ikaw ay hindi niya makukumbinsi. It would just be a dismiss like everyone before. Even miracles are not enough to convince those determined not to believe. Tandaan po ninyo, kahit na ang mga himala ay hindi po enough, hindi po sapat para makumbinsi yung mga taong ayaw maniwala. Sa Marcos 8, talatang 14 hanggang 21, narito po ang ating huling pagtalakay ngayon. Ang libadura ng mga Pariseo at ni Herodias. Noon ay nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, maliban sa isang tinapay na nasa bangka. Kanyang binalaan sila at sinabi, mag-ingat kayo, iwasan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ng Herodes. At sinabi nila sa isa't isa, ito ay sapagkat wala tayong tinapay. Yamang batid ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nalalaman na nauunawaan man? Tumigas na ba ang inyong mga puso? Mayroong kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Mayroong kayong mga tainga, ngunit hindi kayo nakakarinig. Hindi ba ninyo tinatandaan ng aking pagputol-putulin ang 5 tinapay para sa 5,000
Ilang kaing na puno ng mga pinagputol-putulan ang inyong pinulot. Sinabi niya sa kanila, 12. Nang pagputol-putulin ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang kaing na puno ng mga pinagputol-putulan ang pinulot ninyo? Sinabi nila sa kanila, 7. Sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Mga minamahal na mga kapatid, kaibigan at mga miyembro ng Paaralang Pansabado, kagaya ng mga alagad, nakalimot ang mga alagad sa mga ginawa ni Jesus na may mga leksyong dapat niyang idiin. Sa Marcos 8:19 hanggang 20, nagtanong ang ating Panginoong Jesus sa kanila, ilang basket ang naiwan sa 5,000 na puno na kanilang napagputol-putulan? 12. Doon sa 4,000, ilan ang basket na naiwan? 7. Anong dinidiin ng Panginoon tungkol dito? Tinanong niya, do you not understand? Hindi ba ganinyo nalalaman? After all, look all they have seen and experienced already with Jesus. Kanilang naranasan ang mirakulo na ginawa ng Panginoon. Mga tanda na siya ang Mesiyas na ipinagkaloob. Pero naghahanap pa rin sila ng tanda kung siya'y galing nga sa Diyos, kung siya ang tunay na Mesiyas, ang tagapagturo ng daan ng kaligtasan. Kaibigan, ikaw ba ay may nagtatanong pa ng maraming mga bagay? Maraming himala ang ginawa ng Diyos sa atin, at ang pinakamalaking himala ay ang pagbabago ng ating mga buhay nang siya'y ating tanggaping Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, makakarinig tayo ng isang tanging bilang na magbibigay sa atin ng katiyakan na ang Panginoon ang tunay na Mesiyas, ang tagapagligtas na siyang bumabago at patuloy na pumapatnubay ng ating mga buhay. Sometimes we experience things we may not understand, painful memories of the past. We even sometimes get to the point of blaming God, blaming Him for all the pains we feel. But don't you know that the pains we feel is the least He could save us from further destruction? He loves us much, He just couldn't afford, He just couldn't afford to see us hurting. So let go and let God, let Him do all the job. He loves you so much, and He'll understand you there. So let the love of Jesus guide you all through your life. Let the love of Jesus lead you there. Sometimes we experience things we may not understand, painful memories of the past. We even sometimes get to the point of blaming God, blaming Him for all the pains we feel. But don't you know that the pains we feel is the least He could save us from further destruction? He loves us much, He just couldn't afford, He just couldn't afford to see us hurting. So let go and let God, let Him do all the job. He loves you so much, and He'll understand you there. So let the love of Jesus
the love of Jesus lead you there. So let go and let God, let Him do all the job. He loves you so much, and He'll understand you there. So let the love of Jesus guide you all through your life. Let the love of Jesus lead you there. So the next time you come across a trial, just look up. God knows what is best. So let go. Salamat sa napakagandang awit na ating napakinggan. Tunay po na ang Diyos ay nagbigay ng daan, ng katotohanan upang tayo'y huwag maligaw, kundi magkaroon ng tamang pagkaunawa ng kanyang mga salita na kanyang binanggit at isinulat ng kanyang mga alagad. Inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin pagwawakas. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po ng inyong salita ay buhay. Marami ang nagtuturo ng banal na kasulatan, subalit kagaya ng mga panahong yaon ng mga paiskriba at pariseyo, marami ang katigasan ng kanilang mga puso. Ganon din naman ngayon, ipinipilit ang mga aral na hindi tama't tugma sa mga aral na ipinagkaloob mo kay Moses sa lumang tipan, at ganon din naman sa mga alagad na patuloy na nais mong aming maranasan. Patnubayan kami ng inyong diwang banal. Patuloy na pagpalain upang lalo naming makilala ang tunay na kahulugan ng inyong mga aral. Hindi nung aming mga salit-saling mga tradisyon at yung aming sariling mga paghaka ang aming ipipilit para sa mga taong sundin para i-justify ang aming mga maling tradisyon. Ingatan kaming sama-sama at pagpalain sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, salamat po na kayo'y aming nakasama ng ilang mga saglit at nawa ang pag-aaral at pagbasa ng kanyang salita ay naging pagpapala para sa atin. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos.